Hello everyone and hello Leo. Itong reading ay para sa March 2026. Bubunot tayo para sa inyong general reading, relationship reading, and additional advice cards na gustong iparating ng universe para sa'yo. Sa channel na ito, goal natin na magbigay ng gabay gamit ang liwanag mula sa Panginoon. Bago tayo magsimula, alam nyo ba na karamihan sa mga nanonood dito ay hindi pa nakasubscribe? Isang click lang po ang hiling natin para mas mapalawak pa natin ang pagbabahagi ng liwanag at guidance mula sa may likha dito sa Hula Juan. Maraming salamat. Leo, you have the justice reverse in your past. Medyo naging unfair ang mga nangyari nitong nakaraan. Feel mo siguro na hindi naging balanse ang trato sa'yo. O kaya naman ay may mga desisyon kang ginawa na medyo off at ngayon mo lang na-realize ang epekto. Parang may mga bagay na hindi natapos ng maayos o may bitbit kang bigat dahil sa isang sitwasyon na sa tingin mo ay hindi naging makatarungan. Maaaring may legal issues, drama sa trabaho, o gulo sa relationship na hindi mo pa fully nilalet go. Imbes na maayos ang lahat, naging magulo at parang nadaya ka sa resulta. Ang feeling nito ay parang undeserved yung nangyari. Kaya medyo sumama ang loob mo. Ang justice reversed ay paalala rin na baka may iniiwasan kang accountability dati. Imbes na harapin ang totoo, baka pinatagal mo lang ang gulo. Pero past na yan, kaya ang mahalaga ngayon ay kung paano ka babawi sa sarili mo at sa mga taong involved. You have the Six of Wands in your present. Congratulations kasi heto ka na ngayon. Winning ang peg. Kung ano man yung hirap na dinanas mo sa past, ngayon ay nakikita na ng mga tao ang worth mo. May achievement ka na nakuha mo o kaya naman ay may project o goal ka na nag-success kaya feeling mo ikaw ang bida. Ramdam na ramdam mo ang validation at recognition mula sa iba. Sobrang taas ng confidence mo ngayon at deserve mo namang i-celebrate yan. Parang nakasakay ka sa kabayo at lahat ng tao ay pumapalakpak sa'yo dahil nalagpasan mo yung challenges. Enjoyin mo itong moment na to kasi ito yung phase na nasa itaas ka. Pero don't let it get to your head masyado. Gamitin mo itong energy na to para maging inspirasyon ka rin sa iba. Hindi lang para mag-flex, solid ang standing mo ngayon, Leo. You have the Three of Cups reversed in your potential energy. Kahit na successful ka ngayon, mag-ingat ka sa social circle mo o sa mga taong kasama mo sa celebration. May possibility na magkaroon ng toxic energy sa grupo. Baka may mga fake friends o mga tao na hindi naman talaga masyado para sa'yo kahit nakikipag-party sila. Maaari ring maging issue ang sobrang pag-overindulge sa party o paglabas. Baka imbes na makatulong ang social life mo, ito pa ang maging cause ng pagod o distraction. Bantayan mo rin ang mga rumors o chismis na pwedeng sumira sa magandang vibe na meron ka ngayon. Huwag kang basta-basta magtiwala sa lahat ng sumasama sa iyo sa tagumpay mo. Minsan may mas okay na i-keep na lang ang circle mo na maliit pero totoo. Iwasan ang mga third-party drama o gulo sa barkada na pwedeng humila sa iyo pababa. You have the Three of Swords reversed as your advice card. Ang advice sa'yo ng cards ay bitawan mo na yung sakit na matagal mo nang kinikimkim. It's time to heal, Leo. Kapag may mga breakup, betrayal, or heartbreak man na nangyari noon, huwag mo na itong gawing tambayan. Simulan mo nang patawarin ang sarili mo at ang nakasasakit sa'yo para makamove on ka ng tuluyan. Huwag kang matakot aminin na nasaktan ka pero huwag mong hayaang kainin ka ng lungkot. Ang Three of Swords reverse ay sign na tapos na ang worst part ng pain mo. Ngayon, focus ka sa recovery. Surround yourself with things that make your heart feel light at iwasan ang mga triggers na nagpapaalala sa iyo ng past traumas. Huminga ka ng malalim at tanggapin na part ng buhay ang masaktan. Pero
Choice mo kung mananatili kang biktima. Let the healing process happen naturally. Huwag mong madaliin pero siguraduhin mong gumagalaw ka papunta sa direksyon na walang bitterness. You have the Queen of Swords as your potential outcome. Kung susundin mo ang advice at magpo-focus ka sa healing, magiging Queen of Swords ka sa huli. Magiging sobrang talas ng isip mo at hindi na basta-basta maloloko ng kahit sino. Magkakaroon ka ng no-nonsense attitude kung saan logic at katotohanan na lang ang mahalaga sa'yo. Magiging independent ka at matututo kang mag-set ng boundaries. Hindi ka na emotional pagdating sa desisyon. Mas magiging strategic at direct ka na. Ito yung version na yung alam mo na kung sino ang dapat i-cut off sa buhay mo at kung sino ang deserve na manatili. In the end, magiging matatag ka at wise. Hindi ka na madadala sa matatamis na salita o pakitang tao lang. Hawak mo ang sarili mong authority at kontrolado mo ang paligid mo gamit ang talino at karanasan mo. You will be respected because you stand for the truth. So, Leo, ito naman ang relationship reading mo. Para sa March 2026, focus tayo sa dynamics mo sa mga tao sa paligid mo. Pwedeng tropa, katrabaho, or kapamilya. So for your relationship, Leo, in the past, you have the 7 of Wands reversed here. Nitong nakaraan, parang pagod na pagod ka. Makipag-argumento o ipagtanggol ang sarili mo. Feeling mo siguro kahit anong paliwanag ang gawin mo, parang wala ring nakikinig o laging ikaw ang talo sa sitwasyon. Imbes na lumaban, baka mas pinili mo na lang na sumuko o manahimik para lang matapos na ang gulo. Leo, masyado kang naging overwhelmed sa mga demands ng mga tao sa paligid mo. Feeling mo ay under attack ka palagi kaya nawalan ka ng gana na i-push ang boundaries mo. Parang bumigay ka na lang sa pressure dahil sa sobrang stress at pagod sa kakadepensa sa posisyon mo. Dahil dito, medyo nawalan ka ng confidence sa pakikitungo sa iba. Parang hinayaan mo na lang na sila ang manalo o mag-decide para sa'yo dahil wala ka ng energy na makipag-compete. Itong feeling na talunan o pagod ang bit-bit mong energy galing sa nakaraan. You have the 3 of Pentacles here in your present. Ngayong March, Leo, maganda ang shift ng energy mo dahil teamwork na ang focus. Nakikita mo na ang value ng pakikipagtulungan sa iba. Lalo na sa trabaho o sa mga project sa bahay. Imbes na mag-isa kang lumalaban, ngayon ay natututo ka ng makinig at mag-share ng idea sa team o sa mga mahal mo sa buhay. Maganda ang collaboration na nangyayari ngayon sa relationships mo. May respeto sa bawat isa at nagtutulungan kayo para sa iisang goal. Ramdam mo na yung part ng isang grupo at ma-appreciated ang skills na binibigay mo. Kaya nagiging productive ang bawat usapan at plano. Itong card na ito ay nagpapakita na open ka ng matuto mula sa iba. Hindi mo na kailangang maging bida lagi. Sapat na sa iyo na gumagana ang system nyo at maayos ang takbo ng samahan. Smooth sailing ang coordination mo sa mga tao sa paligid mo ngayon. You have the 3 of Wands as your potential energy. Sa mga darating na linggo, mas lalo pang lalawak ang connection mo sa ibang tao. Ang potential energy ay tungkol sa expansion at long-term planning kasama ang mga partners o friends mo. Marami kayong tinitingnang opportunities sa labas at excited kayo sa kung anong pwedeng mangyari sa future. Baka may mga plano kayong travel, bagong business venture o kaya naman ay pag-level up ng relationship nyo. Looking forward ka sa bigger picture at hindi ka na nakakulong sa maliit na circle lang. Mas nagiging ambitious ka na pagdating sa kung sino ang gusto mong makasama sa pag-grow. Asahan mo na magiging busy ka sa pakikipag-communicate at pag-build ng foundations para sa future. Ang energy na ito ay naghihintay ng tamang timing para sa big move. Basta tuloy-tuloy ang collaboration, malayo ang mararating ng mga relationship na ini-investan mo ngayon. For your advice, you have the Queen of Cups reversed. Mag-ingat sa pagiging masyadong emotional o pagiging people pleaser.
Baka kasi sa sobrang kagustuhan mong maging maayos ang lahat, nakakalimutan mo ng alagaan ang sarili mong mental health. Huwag mong hayaan na ma-drain ka ng ibang tao dahil sa sobrang empathy o pagiging oversensitive mo sa nararamdaman mo o sa nararamdaman nila. Huwag kang maging dependent sa validation ng iba para maging masaya. Minsan kapag reversed ang Queen of Cups, nagiging manipulative ang emotions. Pwedeng ikaw ang gumagawa nito o yung taong ka-deal mo. Watch out sa mga guilt trips at emotional drama na walang patutunguhan. Iwasan mong maging emotional martyr. Keep your boundaries clear, Leo. Okay lang na tumulong at umintindi. Pero huwag mong hayaan na lunurin ka ng problema ng ibang tao. Matutong magsabi ng no kung nararamdaman mong ginagamit na lang ang kabaitan mo o sobrang toxic na ng environment para sa peace of mind mo. You have the King of Wands as your potential outcome in your relationships. Ang magiging resulta ay magiging isang dominant at charismatic leader ka sa lahat ng klase ng relationship mo. Kung susundin mo ang advice na huwag magpakontrol sa emotions, ikaw ang hahawak ng manibela. Magiging inspirasyon ka sa iba dahil sa confidence at passion na ipinapakita mo. Magkakaroon ka ng authority at respeto mula sa pamilya, kaibigan, or katrabaho. Hindi ka na yung dating pagod or sunod-sunuran. Ikaw na ang magiging visionary na nagpapaandar sa grupo. Ang outcome nito ay tungkol sa pagiging boss, sa sariling buhay at sa pakikitungo sa iba ng may paninindigan. In the end, Leo, magiging stable at exciting ang social life mo dahil alam mo na kung paano i-handle ang mga tao nang hindi ka nawawala sa sarili mo. Magiging matapang ka sa paggawa ng desisyon at mas lalong lalakas ang hatak mo sa ibang tao. You will lead with fire and action, and people will naturally follow your lead. Kung nakatulong sa inyo ang reading na ito, please subscribe, follow, hit the like button, and huwag niyo po kalimutan i-share ito sa mga kilala ninyo na kailangan ng reading. Maliit na bagay lang to support this channel. Leo, for your advice card, you have conscious spending as your first advice card. Sabi ng card na to, wag maging wais ka sa paggastos dahil nga winning ang energy mo ngayon at baka may extra cash or success na dumating. Wag basta-basta magwaldas. Piliin mo yung mga produkto o serbisyo na talagang kailangan mo at ethical. Relate ito sa nakita nating overindulgence risk. Imbis na magparty ng todo, i-invest mo ang resources mo sa mga bagay na may saysay at nakakatulong sa mundo. Your next advice card is cooperation, not competition. Saktong-sakto ito sa nakita nating teamwork energy kanina. Tandaan mo ang para sa'yo ay para sa'yo at walang makakagawa nun. Hindi mo kailangan makipag-unahan o makipag-away sa mga katrabaho or kaibigan para lang mapatunayan ang galing mo. May sapat na abundance para sa lahat. Mas malayo ang mararating mo kung makikipagtulungan ka kesa makipagtagisan ng galing. You are enough. Minsan kahit ang dami mo ng achievements, feeling mo kailangan mo pa rin mag-prove ng sarili mo. Sabi dito sa You Are Enough card, stop muna sa pag-iisip na kulang ka. Sa gitna ng lahat ng ingay at validation mula sa ibang tao, dapat mong ma-realize na sapat ka kung sino ka man ngayon. Hindi mo kailangan magbago o maging perfect para maging deserve ang pagmamahal at respeto. Your next advice card is calmness amidst turbulence. Kahit maganda ang takbo ng buwan, asahan na may mga maliliit na turbulence or drama pa ring dadaan, lalo na sa emotions. Ang tip sa'yo ay manatiling kalmado. Kapag nagsimula ng maging magulo ang paligid, huminga ka lang ng malalim at pakiusapan ang isip mo na tumahimik. Ang peace of mind, ang pinakamalakas mong sandata para makapag-isip ng tama. Your next advice card is Lizard, Regeneration and Adaptation. Ikaw ay isang survivor, Leo. Kahit ano pa yung pinagdaanan mo, kaya mong bumangon.
Kahit ano pa yung pinagdaanan mo noon, kaya mong bumangon at magbago ng anyo. Parang butiki na tumutubo ulit ang buntot. Kaya mo ring i-regenerate ang energy mo. Huwag kang matakot sa mga pagbabago sa buhay mo ngayon. Yakapin mo yung new version ng sarili mo dahil master ka ng adaptation. Your next advice card is back to what you love. Minsan sa sobrang focus natin sa goals at trabaho, nakakalimutan natin yung mga pagbagay na talagang nagpapasaya sa atin. Re-evaluate mo yung mga desires mo. Balikan mo yung mga hobbies or passion projects na dati mong ginagawa na nagbibigay sa'yo ng pure joy. Ito ang magbabalik ng fire sa puso mo kapag medyo pagod ka na. You have turquoise, spiritual path. Lalong lumilinaw sa iyo ngayon kung ano ba talaga ang pinaniniwalaan mo. Ang spiritual path mo ay nag-uudyok sa iyo na gumawa ng mga mahalagang life changes. Habang nagiging totoo ka sa sarili mo, mas nagiging madali ang pag-set ng boundaries. Sunduin mo ang kutob mo. Ito ang magdadala sa iyo sa tamang direction. So, yan ang reading ninyo, Leo. Please follow or subscribe para may aabangan kang forecast for your sign. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. Leo, see you sa next na reading.